Magandang gabi po sa ating lahat. Ito pong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay patungkol po sa tinatawag po natin paglapit sa ating Panginoon. No? Kaya nga ang pamagat po ng ating gawain sa ating mensahe ngayon is lapit lang. Lapit lang. Kasi ito po yung tinatawag po nating napakahalagang bagay sa buhay po natin. Yung gagawin po natin. No, kaya tingnan mo, tunghayan po natin ang gagawin po natin pag-aaral. At bago tayo magsimula, lalapit muna tayo. Lapit lang muna tayo kay Lord para mas makita, maintindihan natin yung gagawin natin pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin para pag-aralan po ang inyong salita. Kami po ay lumalapit sa mga oras ito dahil alam po namin sa sarili naming lakas, hindi namin kayang unawain at intindihin ang inyong banal na salita. Pero salamat dahil sa paglapit namin ito, alam po namin na hindi mo kami pababayaan na hindi kami makaintindi ng inyong salita, sapagkat alam po namin, Panginoon, sa paglapit namin ito magiging daan para maging maliwanag sa amin ang lahat ng mga bagay patungkol po sa inyo. Kaya muli, sa tulong po ng inyong Espiritu Santo, umaasa po kami na maunawaan, maintindihan namin ang inyong salita sa paglapit namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi po rin sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po ay sinabi ng ating Panginoong Sus, no? Mayroong pag-asa kapag lumapit tayo kay Lord. Noon pa, panahon pa ni David, meron ng pangako si Lord kapag lumapit tayo sa Kanya. No? Kapag lumapit daw tayo sa ating Panginoon, sabi po rito sa awit, no? 22:26, letter A, meron daw po sa kasaganahang mangyayari. Kaya sabi rito, sa verse 26 ng awit, ang naghihikaw sa isasagana, sa pagkain, mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin, maging sagana nawa sila, at laging pagpalain. So, ibig sabihin, sabi rito, ang lahat daw ng lumalapit sa ating Panginoon, sa umpisa maghihikaos ka, pero gagawa ng paraan ng Lord para maging sagana po tayo. Totoo po ito. No? Ito nga di ba kapag ikaw nahihirapan, dito lang sa mundo, kapag may lumapit ka sa isang politiko, lalo na panahon natin ngayon, no, nagkaroon po ng botohan, di ba lahat ng mga nilapitan mong politiko, binigyan ka, no, tinulungan ka, para doon sa mga pangangailangan. Kaya lang, hindi ko po nilalahat, kaya lang, pagkatapos pa ng eleksyon, ano na po kaya mangyayari? Ano pa mangyayari? Bakit? Kasi mayroong limitation ng tao. No, hindi ko alam sa anumang kaparaanan, lumapit ka ngayon, hindi ka nabigyan, hindi ko po alam kung anong kadahilanan. Pero kay Lord, kapag tayo'y lumapit at nakita ng Lord na talagang lumalapit tayo na nanggagaling sa ating puso, hindi po pwede na hindi tayo bigyan ng pangangailangan. Kaya nga sinabi, ang naghihikaw sa isasagana sa pagkain. So ibig sabihin kapag lumapit tayo kay Lord, may gagawin siya. Hindi po pwede na wala siyang gagawin. At ito, andi po ito. Hindi ito matatapos, dire-diretso ito. Kaya nga sabi niya sa awit 40:16, silang lumalapit sa iyo dulutan ng ligaya at galak na walang kapantay. Bayaang sabihin si Yahweh ay dakila ng nangahangad na maligtas na kusa. Di ba? So, dulutan ng ligaya at galak na walang kapantay. Ewan ko lang po, kasi po noon, naalala ko noon, naranasan ko noon, medyo bago-bago pa lang ako mananampalataya noon. Dumating po yung punto na kami po ay nagkulang. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Pero salamat sa Panginoon, siya rin nagturo kung paano gagawin mo. Di ba kapag nasolve yung problema mo doon sa pangangailangan mo, di ba merong galak na ligaya na hindi mo maipaliwanag yung saya dahil naibsan yung pangangailangan mo. No? Ibig sabihin natugunan yung pangangailangan natin. Kapag natugunan yung pangangailangan natin, talagang masaya yan. Nagdudulot yan ng ligaya. Sino ba naman ang hindi masisiyan? Yung pangangailangan mo, biglang naibigay sa'yo. Kahit sinong taong talungin mo, kapag ikaw may pangangailangan at ito'y natugunan sa pamamagitan ng paglapit mo kay Lord, hindi mo pwedeng hindi ka magpasalamat. Hindi mo pwedeng hindi ka maging masaya.
for sure magiging masaya ka at nagdudulot ito ng ligaya. Ano pa? Kapag tayo raw ay lumapit kay Lord, pati yung mga ibang bansa, no? Pati yung mga ibang nasa paligid natin, babaling kay Lord. Kaya sabi sa letter B, mga bansa'y babaling kay Lord. Awit 22:27, mga bansa sa lupa'y kay Yahweh magsisibaling, lahat ng mga lahi maalala at sasambahin. Of course, pag nakita ng ibang tao na tayo pinagpala, hindi mo pwedeng sabihin nila na tsamba. Hindi. Bakit? Kasi unang-una tayo, ano sasabihin mo kapag nakita na pinagpala ka? Anong sasabihin mo? Di ba tayo, lalo tayo mananampalataya, sasabihin natin, si Lord ang nagbigay. Si Lord ang nag-supply ng pangangailangan ko. So kapag gano'n ang sinabi mo, ano sasabihin ng mga ibang tao? Abay, gusto ko na rin maging Diyos yung sinasabi mong yan. Gusto ko na rin na yung sinasamba mo, yan din ang sambahin ko. Kung yung sinasamba mo ay nagbibigay ng pangangailangan, abay, pupunta ako, lalapit ako dyan. So, ibig sabihin, ang pangalan ng Lord may tataas. Bakit? Kasi sasabihin natin kaya ako mayroong ganito dahil kay Lord. Kaya nakapagtapos yung pag-aaral ng anak ko dahil kay Lord. Kaya natustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw dahil kay Lord. Kaya ako mayroong karunungan at kaalaman dahil kay Lord. Kaya ako mayroong trabaho na pinagkakitaan dahil kay Lord. Lahat ng bagay dahil kay Lord. Ano kaya mangyayari? Imposible na hindi nila dumating sa isipan nila na, abay, kung ganyan yung Diyos sa pinaglilingkuran niya, gagawin ko na rin Diyos yan ng aking buhay. So, ibig sabihin, yung mga tayo babaling ang kay Lord. Pupunta kay Lord. At kapag pupunta kay Lord yan, sinong mapaparangalan? Si Lord. Ginamit tayo na instrumento. Hindi ba nakakatuwa yan? Kaya sabi rito sa awit 86:9, ang lahat ng bansa na iyong nilalang lalapit sa iyo't magbibigay galang, sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Again, lahat ng nangyayari sa buhay natin na magaganda, sasabihin natin dahil kay Lord. Kapag may nangyari sa kahilingan natin, ano sasabihin natin? Sinagot ng Lord. Kapag tayo mayroong kagaling sa ating karamdaman, ano sasabihin natin? Pinagaling ako ni Lord. So again, itong mga taong ito, sasabihin na, babaling sila kay Lord. Di ba? Babaling sila. Ibig sabihin, kung sino yung sinasamba natin, sasambahin din nila. Kung sino yung binibigyan natin ng papuri, papupurihan din nila. Kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin, gusto nila maging Diyos din nila. Bakit? Tumutugon Sumasagot. Nagsusupply lahat ng pangangailangan. So, saan ka pa pupunta? Saan ka pupunta? Di ba? Parang kagaya lang niya sa politiko, babalikan ko dahil natapos sa pong eleksyon. Di ba kung sino yung politiko na talagang ang laki ng naitutulong sa'yo, hindi pwedeng hindi mo iboto yan. For sure yan, 100% boboto mo yan. Si Lord, ilang beses sa tayong tinulungan. Di ba dapat iboto natin sa puso natin yan? Ilagay natin si Lord dito sa puso natin. Ilagay natin sa ating kaisipan, si Lord ang tumulong sa atin. No? Ano pa? Dahil nakita nila, no? Lumapit lang kay Lord, may nangyaring maganda. Lapit lang kay Lord. Ano pang sabi? Letter C, magsisilbi yan kay Lord. Totoo po yan. Awit 22:29. Magsisiluhod lahat ang mga palalot mayayabang. Yuyuko sa harap niya mga taong hahatulan. Mga susunod na salin dahil maglilingkod sa Kanya. Ang tungkol sa Panginoon ay papahayag nila. Maging ang di pa sinisilang ay babalitaan. Iniligtas ni Yahweh ang Kanyang bayan. So again, dahil nakita nila na tayo ay pinagpala, nakita nila na sinuplayan ng Lord ang ating pangangailangan, dating wala, ginawa na Lord na naging meron, dating kakapraso, lumaki, dating walang kaalam-alam, biglang nagkaroon ng kaalaman. So anong iisipin ng mga tao? Magsiserve na rin sila. Magsisilbi sila sa Lord na ating pinaglilingkuran. Bakit? Nakita nila na panalo pala pag nag-serve dito sa pinaglilingkuran natin. Tama ba? At kapag nangyari yun, ano kaya mangyayari sa kanila? No? Iniligtas ni Yahweh ang Kanyang bayan. So again, makikita natin, no? Ang kaligtasan talaga natin na kay Lord. Ang pagpapala natin na kay Lord. Ang kailangan lang natin, lapit lang tayo. Lapit lang tayo kay Lord. Kasi sa paglapit kay Lord, dito mayroong tagumpay. No? Hindi sa MP. Hindi sa MP. Kundi na kay Lord ang tagumpay.
Bakit? Tingnan niyo dito. Sa 1:3-16. Sabi dito, pagkat gayon na lamang ang pag-ibig na Diyos ang katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po ay ang paglapit kay Lord. Ang pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan, paglapit kay Lord. Kaya dapat, lapit lang. Lapit lang tayo kay Lord. Lapit lang tayo sa pinanggagalingan ng buhay. Lapit lang tayo sa makakatulong sa atin. Ano pa? Sabi sa 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So, kapag tumanggap tayo at sumampalataya, ibig sabihin lumalapit tayo sa Kanya. Sinasabi natin na, Lord, kailangan kita. Lord, kailangan kong nananalig ako na ikaw ang pag-asa ko sa buhay. Nananampalataya ako na ikaw lang ang pwede mag-ayos ng aking present situation. So again, ang paglapit ay isang napakalaking bagay. Hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi tayo lalapit kay Lord. Kailangan natin ng tulong ng Diyos para tayo ay magkaroon ng katiyakan at magandang klase ng buhay. Ang sabi nga ng ating Panginoon sa 1:10, ang dyablo ay pumunta rito para nakawin, patayin ang mga tao. Pero ang ating Panginoon pumunta dito sa lupa para tayo bigyan ng buhay na masagana. Bakit? Kasi alam ng Lord na tanging siya lang, si Lord lang ang pwede magbigay sa atin ng maganda at maayos na buhay. Kapatid, sa mga oras ito, isang napakaganda pribilehiyo na meron tayong pagkakataon na ipinaliwanag ang mga salita ng Diyos. Nakita natin, sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya, magkakaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi isang aksidente. Napakinggan mo ang mensaheng ito. Pagpapakita lang ito, ang ating Panginoon, ini-extend niya yung kamay. Ang kamay niya. Ang gusto lang niya, kumapit tayo sa Kanya, manalig at sumampalataya tayo sa Kanya. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Lalo na po, hindi ko po kayo tatakutin sa panahong ito. Malapit na po dumating ang ating Panginoon. Nandyan na po yung mga senyales. Yung pagkakaroon po ng labanan sa Israel, karamihan ng yung mga Arab country na sa paligid niya, gusto siyang lupigin, pero hindi magtatagumpay. Yun ang sinasabi sa Biblia, na darating ang panahon na ang Israel ay pipiliting ibagsak, pero hindi mangyayari, kasi bayan ito ng Diyos. At tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na marinig natin ang salita ng Diyos. Ginamit po ang mga Hudyo, ginamit po silang sisidlan o pinanggalingan ng ating Panginoong Diyos. At tayo po, mapalad po tayo, nakaabot po sa atin. Pinaabot ng Diyos ang totoong kaligtasan. Inilapit niya, hindi ina-extend niya yung kamay. Ang kailangan lang natin lumapit at tanggapin natin ang katotohanan na tanging ang ating Panginoong Diyos lang ang ating pag-asa sa buhay. Kapatid, kagaya ng sinabi ko, hindi siyang aksidente na ikaw ay nakapakinig sa programang ito. At sa pagkakataong ito, aanyayahan kita na sumunod ka sa panalangin na aking gagawin. Panalangin ng pagtanggap, pananampalataya, kasi ito lamang ang tanging pag-asa para tayo ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Lalapit tayo sa ating Panginoon, ako'y mananalangin, ang aking sasabihin, gawin mo na sarili mong panalangin na nanggagaling sa puso. Angkinin mo ang panalangin ito. Again, walang magic word dito. Ito ay pananampalataya, pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kaya, aanyayahan kita, sumunod ka, gawin mo ito kapatid na mayroong pananampalataya, sapagkat ito lamang ang tanging paraan para tayo ay magkaroon ng totoong buhay na walang hanggan. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa opportunity na pinagkaloob, binigay mo po sa amin. At sa mga oras na ito, Panginoon, lumalapit po ako sa inyo. Sumasampalataya po ako at nananalig na tangi ikaw lang ang pag-asa ko sa buhay. Panginoon, kinukomit ko, sinosurrender ko ang aking buhay at tinatanggap po kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Opo, Panginoon. Opo. Kapatid, kung meron ka mga pagkakamali, pagkukulang na gusto mong ihingi na tawad sa ating Panginoon, ito yung pagkakataon na yun. Ikaw lang at siyang nakakaalam. Sige,
lumapit ka sa pagkakataong ito. Gustong-gusto ng ating Panginoon na marinig ang paghingi natin ng tawad. Ang kinin natin, yung pagkakamali natin. At tayo tutulungan ng Diyos para makarecover. Sapagkat siya mismo nagsabi, kapag tayo lumapit humingi ng tawad, tayo kanyang patatawarin, lilinisin tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Yan ay makikita natin sa unang 1:1-9. Sige, sabihin natin sa ating Panginoon. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Opo. Narinig niyo po ang paghingi ng tawad ng aking mga kapatid. Patawarin po ninyo sila. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. Kapatid, kung ito'y ginawa mo, purihin ng Panginoon, pinatawad ka na. Kung ginawa mo, tinanggap mo ang ating Panginoon, nanalig ka, sumampalataya ka sa Kanya, congratulations. Kagaya ng sinabi sa 1:12, ikaw ay tinuturing na anak ng Diyos. Tayo ay tinuturing na anak ng Diyos dahil sa ginawa nating pagbibigay ng ating buhay sa ating pananalig at ating pananampalataya. Sa mga oras ito, kapatid, isa sa mga pribilehiyo ay pwede tayong lumapit sa ating Diyos sa ating mga pangangailangan. Kaya sa mga oras ito, meron kang karamdaman, ito yung pagkakataon na pwede natin hilingin sa ating Panginoon ang kagalingan. Sapagkat siyang nagsabi, dahil sa kanyang mga latay, tayo'y nagsagaling. Dahil sa tumigis sa dugo, tayo pinagaling sa ating pisikal na karamdaman. Sumampalataya tayo. Sabihin natin sa mga oras itong ating pisikal na karamdaman. Makikinig ang ating Diyos. Makikinig. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan na pinagkakaloob po sa bawat isa. Hallelujah. Kayo na rin, kapatid, meron kang problema emotionally, meron kang mga tao na nagawa ng mali o may nakagawa sa'yo ng mali, asawa mo, magulang mo, kapatid mo, anak mo, kasama mo sa trabaho, kasama sa bahay, kasama sa eskwela. Ito yung pagkakataon. Humingi ka ng tawad. At kung humingi siya ng tawad, patawarin natin. Sapagkat itong pagkakaroon ng galit sa ating kapwa, ito yung magiging dahilan para hindi tanggapin ang ating paglapit sa ating Diyos. At mismo ang ating Panginoon nagsabi, hindi pa humihingi tayo ng tawad sa Kanya, pinatawad na niya tayo. Nung siya'y napako sa krus, tandaan po natin, hindi pa humihingi ng tawad ang mga tao, sabi na niya kagad, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya kapatid, utos ng ating Panginoon na patawarin natin ang lahat na nagkasala sa atin, humingi din tayo ng tawad kung tayo nagkamali. Sapagkat kasalanan ang hindi pagkapatawad at kasalanan din ang hindi paghingi ng tawad. Yes. Hallelujah. 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 Kaya na rin, Panginoon, sa aking kalagitnaan, merong mga kapatid nahihirapan spiritually, meron silang spiritual bondage. Ikaw lang, Panginoon, ang aming kagalingan. Ikaw lang ang pwede magpalaya sa amin. Kaya anuman ang spiritual bondage sa panahon nito, sa mga oras itong aking mga kapatid, anuman ang spiritual bondage na umalipin sa iyo, hindi ka makalapit totally sa ating Panginoon, hilingin natin sa Panginoon ng paglaya. Palayain tayo sa lahat ng klase ng bisyo na nagpapahirap sa ating pisikal na katawan. Sigarilyo, alak, droga, porno, mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Adultery, idolatry, witchcraft, horoscope, palayain tayo ng ating Panginoon sa mga oras ito. Hallelujah. Hilingin natin sa ating Panginoon. Gaya na rin, financially, nahirapan tayo, hindi design ng Lord yan. Ang sabi ng ating Panginoon, siya ang magsusupply lahat ng ating pangangailangan. Kaya lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Tanging ang ating Panginoong Sus lang ang magbibigay ng provision sa atin. Bigyan tayo ng knowledge at wisdom ng Lord kung paano gagawin natin.
Kung meron kang trabaho sa mga panahon ito, tulungan tayo ng Diyos na maging good steward tayo doon sa mga pananalapi o resources na binigyan sa atin. Gamitin natin ng tama ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Din na rin, Panginoon, tulungan niyo po ang aming bansa, lalo na natapos na po itong nakaraang eleksyon. Tulungan niyo po, Panginoon, lahat ng mga nagtagumpay, nanalo, kalooban mo to, tulungan niyo po, Panginoon, ng bawat isa na magampanan nila itong kulay na sinasabi nila na gagawin nila, gaya ng servanthood, na magkaroon sila ng wisdom at knowledge, sapagkat yun po ang tanging paraan para ang bansang Pilipinas ay talaga makaangat, ang bawat barangay makaangat. Tulungan niyo po, Panginoon, na lahat ng mga hindi nagtagumpay, huwag nilang isipin na may ginawang kalokohan, bagkus isipin nila, kalooban niyo po itong nangyari. Kaya matanggap po ng bawat isa. At lahat naman ng nanalo, Panginoon, tunay na maging tapat sila sa susumpaan nilang pangako para sa paglilingkod, para sa bayan. Kaya na rin, Panginoon, tulungan niyo po yung aming bansang Pilipinas, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, sa lokal man o nasyonal, upang matugunan po ang lahat ng pangangailangan ng kapwa namin mga Pilipino. Magtagumpay po kami, ang bawat tao, bawat Pilipino, sa panunungkulan. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw lang ang po pwedeng magbigay ng malinaw na kaisipan at malinis na puso sa bawat isa po sa amin. Patuloy, Panginoon, dadalangin din po namin, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid, nagdidiwang ng kanilang kaarawan, ng kanilang anniversary. Kung paano pinagpala mo sila nakaraang taon, lalo mo po sila pagpalain itong taon na ito. Ang pagsasama ng mag-asawa, patuloy niyo pong pagpalain. Maging ang aming mga kapulisan, na siyang ginagamit po para sa peace and order namin, pagpalain niyo po, Panginoon, lalo na yung mga kapulisan dito sa Pateros na siyang ginagamit po para magkaroon po ng maayos na peace and order sa aming bansa, kasi dito sa aming bayang Pateros. Kasi naniwala po kami, Panginoon, kayo may kontrol ng lahat ng bagay, even sa kaisipan ng mga kapulisang ito. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang bansang Israel, kasi ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Tulungan niyo po, Panginoon, na makita nila, lalong-lalo na maraming mga Israelita, na makita nila, Panginoong Sus, na kayo lamang ang tanging pag-asa ng kanilang bayan. At kayong pag-asa ng buong nananampalataya at nananalig po sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago sa iyong pangako. Gayun na rin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kababayan, ng mga taga-Pangasinan, na sumusubaybay sa ganitong gawain, sa pangunguna po ng kapatid na Totong, kanyang may bahay, mga taga Laguna, ginagamit po ang kapatid na Dada, ang kanyang asawa, may pamilya. Kaya na rin, ang palain rin, Panginoon, ang aming mga kapatiran ng mga taga Abra, na nagsumusubaybay din po sa ganitong gawain, sa pangunguna po ng aking may bahay ni si Pastora Martin. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ng mga Batch 79 na sumusubaybay po sa ganitong gawain, sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, habang ginagawa po namin sa pagsubaybay sa gawain, sa pagbigay po ng importansya sa mga itong gawain, pagpapalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Kaya, salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ganitong gawain, kahit sa ibang lugar, kasi naniniwala po kami, Panginoon, ang inyong salita ay hindi mababaliwala. Ang bawat lalabas na mga salita mo na ginamit mo po ang inyong lingkod, ito po ay magiging daan para maging pagpapala sa bawat isa. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat na po kami dahil alam po namin na mangyayari, matutupad ang lahat ng hiniling namin sa mga oras ito, sapagkat ang lahat ng ito hinihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi sa Pateros Evangelical Church, nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, at kung meron man kayong mga katanungan, nandyan po, pwede po kayong mag-PM. Gusto po namin na makatulong sa inyo, at kung kayo rin po, may mga prayer request, wag po kayo magkatubili. Mag-PM lang po kayo, dahil gusto po namin ipanalangin kayo, kasi naniniwala po kami na ang panalangin ay isang susi para sa tagumpay ng bawat isa sa atin. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing,
pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.